Nagsasawa na ba kayo sa laging pagpirito ng bangos? Nako, tara, wala na pa tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng no-baked, pero baked na cheesy bangus. Tara, simulan na natin. Pumunta ako sa palengke at medyo nakakita ko ng malalaking bangus, kaya naman binili ko ito agad. So sa kada isang bangus, ito ay may kulang-kulang na 1 kilo kada isa. At right after natin itong mahugasan, ay imamarinate naman natin ito sa masasarap na sangkap. Ito yung isa syempre pampatanggal ng ating lansa, yung ating kalamansi, pampalasa yung ating all-purpose seasoning liquid, at kung ano pa meron kayong pampalasa katulad ng garlic powder, onion powder, cayenne pepper, or kahit ano pang pampalasa na gusto nyo ilagay dito, why not coconut? Mas maganda kung imamarinate natin ito for at least 1 to 2 hours. Para naman sa gulay na gagamitin natin, napakasimple lang nito, sibuyas at kamatis. Mas maganda kung hihiwain natin ng pino yung ating sibuyas at yung ating kamatis. Nga pala, tinanggal ko yung pinaka-seeds or yung buto ng ating kamatis para hindi siya mag-liquid dito sa ating baked bangus. Pwede pa tayong maglagay ng iba pang sangkap dito. Pwede tayong gumamit ng garlic. Pampasarap din yan. Basil. Ayan, kung basil gagamit kayo ng leaves, ayan, konti lang kasi medyo talaga may pagkatapang ang lasa nito. At syempre sa pampalasa, asin, paminta, tama-tama na yon. Pero kung meron kayong liquid seasoning katulad ng ginagawa ko ngayon, all-purpose granules, ay karagdagang lasa din yan. Next, yung ating namang pagluluto. Since na ito ay no-bake na baked cheesy bangus, ay gagamit tayo dito ng simpleng kawali lang. Make sure na ito ay may dahon ng saging na nalinis nyo na. Kahit hindi nyo na yung pasadahan sa apoy, okay lang naman din yan kasi maiinitan din ito mamaya. Ilagay na natin dito yung ating bangus at yung ating chinap na gulay kanina. At syempre ito ay cheesy bangus. Ay nalagay ako dito ng cheddar cheese. At kung meron pa kayong mozzarella cheese, ay pwede nyo naman iyan na ilagay ulit dito. So, over medium-high heat, ay inon ko na yung ating apoy at binik ito for at least 20 minutes. At syempre ay mapapansin nyo rin na talaga namang medyo magtutubig yung ating baked bangus kasi syempre ito ay isda, ay normal na naman din yan. At ito ay mag-absorb din maya-maya at kapag napansin na natin na medyo tunaw na yung ating cheese, ay patayin na natin ang ating apoy. At ang ating next step naman, ito ay optional lang. So, meron ako ditong torch. Ginamit ko ito na para pamtusta na ating cheese dito sa ibabaw. Again, ito ay optional lang. Kung meron kayong oven, syempre ay skip nyo na to kasi talaga namang magtutusta ito automatically sa ating oven. Nako, for sure kapag ito ay ginaya ninyo, talaga namang maghahalimuyak ng dahon ng saging ang buong bahay ninyo. Napakabango, amoy na amoy pa lang, mabubusog ka na sa sarap. Kapag nga pala ito in-order nyo sa restaurant, nako talaga namang may pagka-pricey talaga. Kaya mas maganda at mas mabuti pa na gawin ito sa bahay. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano yung dalawang gulay na pinang-toppings natin dito sa ating bangus? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. So, ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. At syempre, para magkaroon tayo ng idea, ay pwede rin itong pang-potluck. O, diba? So, tama-tama lang yan i-bake ng mga 20 minutes. At napaka-juicy ng ating ulam. So, ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!